nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Kilala kita! Kasali ka sa gobyerno sibil ng Kastila at ng mga nibang Espanya, lumipat ka agad ng bakod at ngayong tayo naman ng mga nganib, makikisiping ka naman sa bandila ng Amerika. Tigil ka nga. Lahat tayo may interes. Tao lamang tayo. Ay! Paano ninyo nasisikmurang pag-usapan ng negosyo kung mangalipin tayo sa sarili nating bayan? Minamahal ko rin ang ating bayan. Kandehadas! Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito yung pag-uusapan lang natin itong mainit na ipinapasang batas ni Congressman Pulong Duterte na ang mga taong gobyerno dapat magkaroon ng, or yung gobyerno natin magkaroon ng mandatory drug test. So dahil nai-issue nga yung ating Pangulo na ito yun nga gumagamit nga daw na di umano ng pinagbabawal na droga, dapat daw magkaroon na ng batas na kumbaga maging mandatory na yung pagpapadrug test ng mga elected, appointed, basta lahat ng kawani ng gobyerno para maiwasan na magkaroon ng addictus dito sa gobyerno natin. Kasi ang napapansin natin, ang mga tinatamaan lang ng ganyang polisiya is yung mga nasa baba lang. Yung mga rank and file, yung mga minimum, diba? Sila lang yung tinatamaan ha. Pero yung mga elected and appointed employee or ng gobyerno natin, hindi saklaw. Dahil ang lagi nilang laban, ang lagi nilang gasgas na salita is unconstitutional daw yan. So ito, sino po ang magsasabi kung totoo ba na unconstitutional daw ang pagpapamandatory drug test ng mga government elected and appointed official po. So ito, bago natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. The same time, palike na rin po ng video. So wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to. Ilinaw ng Korte Suprema na labag sa saligang batas ang issue ng mandatory drug testing para sa mga kakandidato sa halalan. Ayon kay SC spokesperson Attorney Camille Tieng, ito ay nakasaad sa desisyon ng Korte sa isang kaso noong 2008. Hindi kasi nakasaad sa saligang batas ang nasabing requirement para makatakbo sa eleksyon. So, yun. So, ito, napapatunay na talagang walang batas na pwedeng pilitin yung mga government employee natin na magpa-drug test sila. So, meron na pong desisyon dyan yung korte dahil nga nagkaroon na ng kaso. So, hindi talaga pwede. So, depende na lang kung baka dito yung mangyayari dito is parang voluntary drug test lang ang pwedeng mangyari. Kaya nga maganda yung yung ginagawa ni Pulong Duterte na nagpasa siya ng batas na maging mandatory. So mababaliwala na yung desisyon ng Supreme Court kung magkakaroon or may papasa yung batas na yon. So may iwasan na magkaroon ng addict sa loob sa gobyerno natin. Dahil nga bago pa lang sila tumungtong, kumandidato pa lang sila, pwede silang hingan ng drug testing para at least 'di ba malinis silang papasok sa gobyerno natin. Ang problema kasi ngayon, walang ganung klaseng batas, so pwedeng i-reason out ng mga tumatakbo ngayong mga politiko na unconstitutional 'yan. Di ba pansinin niyo nung nakarang presidential election, basta kahit ng mga senatorial election, nagkakaroon ng hamunan ng drug testing pero merong hindi kumakasa. Dahil anong reason? Unconstitutional daw. Karapatan daw niyan tumanggi. So, ang punto lang naman doon, bakit ka tatanggi kung wala ka naman tinatago? Di ba? So, siyempre, kung paiirahin natin yung batas, siyempre, yung kaya natin sundin, hindi natin mapipilit. So, nasa taong bayan na lang yan kung iboboto yung taong yun na tumatanggi magpa-drug test. So be it. Tanggapin natin. So, yun na nga.
ito nangyari dahil nga hindi mapilit yung mga kumakandidato, yun ang issue natin ngayon na meron daw tayong presidenteng gumagamit nga daw ng cocaine. Although nagpa-drug test na siya, ng voluntary drug test niya ng sarili niya. Kumbaga privately siya nagpa-drug test. Ang masakit lang kasi doon, ang nakakatawa lang, is specific substance lang yung pinadrug test niya. So, shabu. So, nag-negative siya shabu. So, pwede pala yung gano'n. Nalaman nga din natin nila Senator Bato de la Rosa na pwede palang gano'n. Na ginagawa pala yan ng mga malalaking ospital na pwede palang mamili lang kung anong substance yung pwedeng, yung gusto mo ipa-check, pwede mo ipa-drug test. So, ang alam lang kasi natin kapag sinabing magpa-drug test is, 'di ba, lahatan na kung ikaw ay gumagamit ng kung anong mga illegal substance. Pero yun nga, sa St. Luke's pala, kumbaga dito may iniwasan si Pangulong Bongbong Marcos. So, ang kinuha niyang drug test is yung for shabu lang. So, hindi niya kinuha yung marijuana, yung cocaine, solvent, syrup. So, hindi ganun. Hindi yung, kumbaga, hindi pangkalahatan, specific lang. Siguro, yun yung hindi niya tinitik, kaya yun ang hindi niya, yun yung kinuha niya. Kaya nga, di ba, lalong umiingay o lalong lumalakas yung paniniwala ng mga distractor ni Bongbong Marcos na mukhang totoo nga yung video na kumakalat na siya yung talagang sumisinghot na yon. Kasi nga, nag-negative siya sa St. Luke's dun sa ganung substance lang. Kaya nga maganda yung na maging mandatory. Kasi isipin nyo bakit sa mga private company, di ba? Mandatory tuwing merong yearly annual physical examination, kasama doon yung drug testing, di ba? Mandatory 'yun. Pero sa gobyerno natin walang ganun. Dapat magkaroon na ng mandatory ng drug testing kasi nga sila yung nagpapa-implement ng batas na yan na masama yung pagdodroga, pinapakita nilang ganun, nanguhuli sila. So, bakit sino pa yung nagpapa-implement, sila pa yung tumatanggi. Pero sa private company, no choice. Hindi mo pwedeng sabihin sa private company na unconstitutional po yan, hindi po ako magpapadrug test. Sabihin mo yan, sigurado kinabukasan, hindi ka na papasukin. Di ba? Pag sa private company, mahigpit. Pero pagdating sa government, is meron kang karapatan na tumanggi sa mandatory drug test. Di ba? Yun ang masakit doon na yung kung sino man yung gumagawa ng batas is parang sila lang exempted doon. So, hindi sila pwedeng pilitin. Pero yung mga sumusunod sa batas, sila yung sila yung tayo lang na sumusunod sa batas. Tayo lang yung sakop ng batas na yon. So, wala tayong magagawa dyan. Pag sinabi ng kumpanya natin na kailangan natin mag-undergo ng drug test, mag-undergo tayo ng drug test. At pag tayo nagpositibo, malamang sa malamang, sibak tayo. Pero sa gobyerno, pwede kang tumanggi. So, hindi ganun kahigpit yung pagpapadrug test. Sean. Pero pinahihintulutan naman ang pagsasagawa ng random drug testing sa mga opisyal ng gobyerno. The provisions requiring the mandatory drug testing of candidates, that's unconstitutional because it expanded the requirements of candidates under the Constitution. But it upheld the random drug testing of private and public officials. Una na ang sinabi ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na bagamat maganda ang panukalang drug test para sa mga kakandidato, may issue ito pagdating sa constitutionality. Yan yung nakakapagtaka, sa mga gumawa ng batas na yan. Bakit hindi nila isinama? Diba? Bakit hindi nila sinama yung ganyang provision na dapat maging, maging malinis yung
mga uupo sa gobyerno natin na hindi sila ma-involve, ma-issue sa ganyang klaseng lalo na droga, di ba? So, bakit kaya yung mga gumagawa ng batas, sila mismo yung nag-exempt sa government official na mag-undergo ng ganyang klaseng drug testing? Di ba? Parang sila mismo ang nagpoprotekta sa mga addictus na government official natin. So sa ESE, hindi naman natin sila pwedeng sisihin dahil sila, ini-interpret lang nila yung batas na ibinibigay ng mga mambabatas o sila lang yung nagbibigay ng interpretasyon. So hindi natin sila masisisi. So more on nasa talagang gumagawa ng batas. So kailangan talaga pumili tayo talaga ng mga mambabatas natin na may utak. Hindi yung sabagay, kasi sila gumagawa lang ng batas pero yung gumagawa ng IRR, yung Implementing Rules and Regulation, sila yung sila yung nag-i-input diyan eh. Sila yung yun yung nakaka-ins lang sa mga gumagawa ng batas dito sa Pilipinas. Iba yung intention ng gumawa, pero iba yung intention ng magpapatupad, yung gagawa ng Implementing Rules and Regulation. So hindi na nakokontrol ng, kumbaga, pwedeng itago yung provision na yun eh. Alam niyo kasi napakahaba yung gagawin na provision. Biglang may isisingit dyan sa gitna para hindi mapansin. So pag nagkaroon na ng issue ng ganyan, biglang magkakahalukayan, makikita na may ganun pala tulad niyan, na hindi pala sakop ng batas natin yung mandatory drug testing sa mga government official. So dahil napirmahan na yan, batas na yan, wala tayong magagawa. So ang pinakaano na lang dyan is i-amend or gumawa ng bagong batas. Ay ang problema, kung mismong mga mambabatas natin, yung unang mga humaharang, malabong lumusot. Kaya nga sana suportahan nila yung panukala ni Pulong Duterte na magkaroon ng mandatory drug test sa lahat ng government official and employee natin. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.